Dalawang Pinay tourist dismayado matapos ang kanilang naging experience sa bansang Egypt. Papunta sana ng Aqaba, Jordan ang dalawang turista. Pagdating nga nila sa border ng Egypt ay hinarang nga ang mga ito dahil pupunta sila sa Jordan. Kompleto naman ang kanilang mga ipresentang requirements. Meron nga itong mga Schengen visa, US visa, kung saan ay valid nga silang makakuha ng visa upon arrival sa bansang Jordan. Pero ang sinabi nga ng mga nagbabantay sa border ay hindi sila pwedeng sumakay ng nasabing ferry. What? Dahil ang ferrying iyon ay pwede lamang sa mga lokal or sa mga workers galing Egypt papuntang Jordan. Sinabi nga rin ng dalawang Pilipina na may nakasabay silang isang Chinese at isang taga-Denmark kung saan ay nakapasok nga ang mga ito at nakasakay ng nasabing ferry. Ang dahilan ba na naging pagharang sa kanilang ito ay dahil lang sila ay Philippine passport holder. At wala naman ito talagang kinalaman sa kung anong polisiya ang pinatutupad sa nasabing border. Racist ba talagang matatawag ang mga taga-Egypt? At kung ano nga naging experience nitong sila kabayan noong mga oras na iyon, panuurin natin ang videong ito. So Egypt is not letting us get out of Egypt through Nuweiba port, and right now they got our passport to leave. They put our passport outside the port to let us leave the port, and we are calling the embassy now, and the Philippine embassy is trying to help us, but then they're just not letting us leave, and they're very, 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 very rude. So We've never been discriminated as a Filipino passport holder before, but this Now? is such an absurd experience. this is crazy. I think if you're gonna go here, just go to the main spots and don't try to be Yeah. adventurous like us. Because we wanted to be explore it more and take the local route, but this, no, just save yourself. Hello, Ate. They're not allowing us to leave Egypt to go to Jordan by taking the ferry. We have Nasa abo. a visa to go to Jordan. We already acquired it, so there should be no problem. And we also have US and Schengen visas, so you should be allowed to enter Jordan with those visas as well. So we did our research, come on. But like, these people are so Sige po, yung number na for the lack of a better term, uneducated about their policies, that they keep changing it just so that they could deny us from leaving. And they don't want to settle the issue and explain it to us, so they just like got our passports back outside. So I will advise you guys to not to travel here. First time lang namin experience dito sa Egypt. Matapos nga silang ma-stuck sa Egypt, gumawa nga ng isang video ang mga Pilipinang ito at detalyado nilang nilahad kung ano ang mga totoong nangyari sa likod ng pagkakahold sa kanila nung mga oras na iyon. Hindi tuloy kami makaalis ng Egypt ngayon. Sa sobrang pagmamahal namin sa Egypt, ay talaga namang mahal na mahal din kami. Ayaw kami paalisin. Ay, Diyos ko. Ngayon na nag-story pa ako, feeling sentimental, leaving Egypt today. Hindi kami nakaalis. Putay na, hinarang kami. Ang dami kong gustong ikwento, pero long story short, papunta dapat kami ng Aqaba. Tapos, naka-dual cam to. So, pwede ka mag-react. Punta kami Aqaba. So, Jordan, from Nuweiba, ganyan. Kumuha ko ng e-visa. May e-visa kami. Kasi may Jordan pass kami. Tapos, ang sistema kasi, pwede ka mag-visa on arrival sa Jordan if you're holding a valid Europe Schengen visa or US, which we both have. Pero we did not want to take the risk kasi nga, I know that the VOA usually kasi is applicable siya sa flight. So, minsan kasi, nag-iiba yung rules. Minsan hindi rin, alam mo yun, may mga staff na hindi rin maalam sa mga policies. So, ang pinaka-sure talaga is kumuha ng visa, which is an electronic visa, which we did. So, okay na. Tapos, dumating kami dito sa port. Hinarang ang mga bakla. Kasi sabi, your visa is sabi, oh, you're from the Philippines. Sorry, if you're a tourist, you cannot take this ferry because it's for workers only from Egypt. Workers of Egypt going to Jordan. Basta So, mga trabahador. una parang tinanggap na muna namin. Tapos biglang na-realize namin, wait, may kasabay tayong Chinese kanina. Tapos may namit akong tiga Denmark. So parang, paano naging pang workers lang siya? So sinabi ko to sa officer, oh, pero bakit kami lang? Bakit yung ibang tourist is nakalusot? Tapos parang sabi nila, baka nagtatrabaho sila. Sabi ko, no, turista. nakausap namin sila, sure kami, turista sila. So parang
Sinasabi na lang nila, I don't know. So, first, dun sa simula ng usapan, parang nakipag-usap sila sa amin in English. Fluently. Like, maayos kami nag-uusap in English, nagkakaintindihan kami. Tapos, nung nagkakaroon na ng problema, kasi nga, ayaw nila kami pasakayin ng ferry, kinausap nila kami 10:50, yung ferry aalis siya ng 11. Nandiyan na kami ng 9 a.m. So, ang haba ng oras namin na kung kinausap lang nila kami, we will have enough time to explain our situation, and then makakasakay pa din kami ng Parang ang ferry. goal nila is, dinelay nila kami ng dinelay. Kasi Yes. sabi nila, No where's our problem. passport? Where's our passport? Oh, no, we're holding on to it. No problem, no problem. It's being Getting verified, checked, ganyan. So, tapos nung boarding na ng ferry, biglang hindi daw kami makakasakay. Sabi ko, gagang to. Parang, Dinelay talaga nila. nilang na i-delay, hindi nila kami pinasakay. Kasi, so nag-explain na kami, pinatawag naman, saan yung manager nyo, saan ba yung pinakakataas-taasan dito? Punta kami sa taas, sa third floor, di ba? Sobrang taas! Sa taas ng building, nakausap namin yung kataas-taasan chief officer na yan. Tapos sabi, hindi daw kayo pwedeng sumakay kasi nire-reject daw, dinidinay daw ng Jordan yung entry nyo. Bakit? Sabi namin, may visa kami. We don't know. Ganun niya, I don't know the Basta, answer. yun, I don't Ganun know, niya. I don't have the... Yun lang daw, pero di Basta, kami I don't naniniwala. So parang sabi namin, Egypt does not have the right to deny us entry. Yes, to Kasi deny us entry. matatanggap namin yun kung yung Jordan mismo ang magde-deny ng entry sa amin pag nandun na kami. So ang sinasabi namin, let us take the ferry, we will take the risk na i-deny man kami ng Jordan, Ay, it's di ba fine. kami? Kasi I don't think they have the right system to verify our visa, our paperwork, this and that. So parang hindi pa rin pumapayag, sinasabi lang na, Madam, Egypt here is no problem, you can leave, we will allow you to leave. But like, Jordan is saying na hindi daw pwede. Bakit? Like, ano sa part ng dokumento namin ang hindi pwede? Tapos sinasabi nga nila na hindi, like, kaya daw nila tayo paalisin, pwede niya daw tayo bigyan ng stamp kayo. So sabi namin, go! do it! Bigyan niyo kami ng stamp, and aalis na kami. Kung hindi kami papasukan ng Jordan, kami nang bahala doon. Kaya namin yung lusutan, kami na bahala doon. Basta paalisin niyo kami ng Egypt. Ang nangyayari kasi, ayaw nila kami paalisin ng Egypt, so why? Diba? Yun yung question Tapos namin. hanggang sa Naghanap kami ng translator, tumawag kami. we called like our friends who can speak Arabic, we tried calling to translate for us. Even my friend who was in Morocco right now that I called, Yusuf, thank you my guy, but I know he's busy. He said like, Krish, I know they're just being, for the lack of better term, stupid because like Impossible. It's really impossible that they did not allow you to take the ferry because they can say that Jordan is gonna reject you, But who it's cares? up to you Yeah, it's up if you to want us. to take the risk of like taking the ferry and then getting rejected there. Kasi hindi namin matanggap na Egypt is the one rejecting our entry sa Jordan. It doesn't make sense. Bakit? Diba? So, alam mo, tumawag kami ng Philippine Embassy sa Jordan na even yung Philippine Embassy sa Jordan Parang, natatanggahan na Like, parang, bakit? Na parang feeling ko talaga pinower trip kami. 5 officer ang nagtutulungan. Doon sa amin, paalisin amin, kami. na parang pinaalis na talaga kami na parang ayaw na talaga kaming Kausapin. isakay. Ayaw ibigay yung passport namin not until nakalabas kami ng gate. No! Dinala nila yung passport namin sa labas para lumabas kami. Yun nga, ayaw nila ibigay sa atin sa loob. Yeah, kasi ayaw namin lumabas kasi sabi namin, kailangan nila i-refund yung binayad namin sa ferry, which is $120. Sabi namin, ibalik nila sa amin yung pera, aalis kami, ibalik nila sa amin yung passport, aalis kami. Pero ayaw nila ibigay. Both, passport and the money. So, tinawagan na namin yung embassy and they said we are very, very cleared to take this ferry tomorrow. So, since medyo matigas yung ulo namin, kahit sinabi nilang kailangan namin mag-fly, magko-ferry pa din kami para Bukas, ipamukha sa kanila na tama yung papel Nakakuha namin. kami ng clearance sa Philippine Embassy sa Jordan na we're ready to go. Sinend namin lahat ng paperwork namin. Andito kami sa tindahan para isettle lahat. Kasi yung ferry, isang oras lang ang departure sa isang beses sa isang araw. So that was 11 a.m. Hinintay lang talaga nila na umandar yung lintik na ferry na yan para hindi namin masettle yung issue namin na we're calling the Philippine Embassy right now. Blah, blah, blah. Kasi kung maaga nila kami kinausap, kaya namin siya maayos. Yeah. Kasi thankfully, sobrang bilis sumagot ng Philippine Embassy sa Jordan. So, this is the first time asking This is the help first time sa Philippine Embassy. You know, Oh my we've traveled 30 plus countries and like, we're not beginners. So parang nakakaloka na parang ang dami nilang tinatay na reason na para i-reject kami. Tapos yung reason parang,
Huh? Kasi feeling nila, gigive up kami na parang noong una sabi, pang workers lang daw. Yung pangalawa sinabi na Yun nga, napaka-imposible ng reason nitong Egypt para sabihing hindi sila pwedeng makatawid doon sa border para makasakay doon sa ferry. Unang-una, itong Egypt, wala naman silang karapatan na mag-decide kung hindi sila papasukin ng Jordan, hindi na problema ng Egypt yun. Dahil nga may sarili naman silang immigration sa Jordan. At isa pa, bakit nga i-delay ng ganung katagal at nila na sa labas yung passport para lamang mapilitang mag-give up itong dalawa nating kababayan. Diyan talaga sa bansang yan maraming mga irregularidad na nangyayari. Unexpected na mga nangyayari. Minsan nga may mga naka-experience pa dyan, nag-book sila ng hotel, pagdating nila sa bansang yon, wala namang ganong nag-e-exist na hotel. So, marami rin dyan mga humihingi ng mga padulas. Alam nyo na yan. So pagdating sa bansang yan ay mag-iingat kayo. At sinabi nga ng mga ibang traveler na isang araw din yung bansang yan sa pinaka-stressful na bansang pwede nyong bisitahin kung kayo ay isang turista. So kaya sa mga pupunta sa Egypt, magbaon kayo ng maraming pasensya at make sure kung pupunta kayo dyan, mas magandang may direct contact kayo or may kakilala kayo na sasama sa inyo sa mga trip nyo para hindi kayo madali na mga manloloko. Dahil mahirap na, baka hindi nyo alam, friendly sila sa una, yun pala, ini-scam ka na. At kung nagustuhan nyo itong videong ito at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga viral video at balitang OFW na i-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.